Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo pasensya na sa medyo yung boses ko kasi galing, alam nyo naman, usong-uso ngayon ng mga ubo, sipon, so medyo naapektuhan tayo ngayon. Pero ito na nga yung much awaited, matagal na inaabangan to, ang pagkikita nila Kris Aquino at Boy Abunda. Kahit naman noong nandito sa Pilipinas talagang hinihintay talaga kung kailan sila magkikitang dalawa. But anyways, nangyari na ngayon at eto nga ang Instagram post ni Kris Aquino. Pero mapapansin nyo, no, si Kris, yung ibang picture niya diyan, napapansin nyo, medyo iba na ang ano na rin itsura. Yung aura niya, iba na rin ang ngiti niya. Parang, let's face it, aminin natin talagang masaya si Kris sa ngayon. Nakikita yon sa kanyang mukha. Pero syempre, iba pala ang eksena rin nung nakita nga sila ni Boy Abunda. So, yun ang nga umiyak, bumigay, dahil nga hindi ka siguro in-expect na sa tinagal-tagal nga naman, tapos makikita niya si Kris sa ganitong sitwasyon. Ako gusto ko yung itsura ni Kris dito sa picture na yan. But anyway, eto nga yon. Sabing ganyan ni Kris, abangan. Sabi niya, seriously, it was a heartwarming reunion. Boy freaked because I needed a shot while he was here. And he really hates needles. Nagkwento pa lang ako ng pinagdadaanan kong mga treatment at yung at least 18 pieces of vitamins, supplements, as well as medicine to help prevent my migraines and protect my liver because of my chemotherapy and of course my antihistamines. Parang the whole 3 hours, Boy was here, he was stopping himself from crying. Pero bumigay din siya talaga. Of course, lahat naman, di ba? Pag nakita mo talaga yung kaibigan mo, mahal na mahal mo, tapos nakita mo na nasa ibang kondisyon, maluluha at maluluha ka. Tayo ngang mga hindi natin siya nakikita. Somehow, naiiyak tayo pag nababasa natin yung mga post niya na kung ano man, naiiyak tayo sa nakikita natin yung kondisyon niya kasi hindi natin nakasanayan na ganun siya. Anyways, ito pa yung karugtong. And with my sincerest apology to KM Jessica Soho, ayun na si Jessica Soho nga, who is also in town and had asked if it was possible to give her an interview. It was all impromptu using just my iPhone with Mark Leviste being our cameraman and Beam asking the questions. Ayan. Boy never asked for anything pero sa laki ng utang na loob namin sa kanya, the entire time he managed me for my endorsements as long as it was with my sons. His commission was only from my 50%. Buong buo for my 2 yung talent fee. Lugi nga ako kasi yung 32 to 35% na tax, sagot ko. Bili nyo ng ma'am. Binigay ko ng buong buo yung medyo naputol ng ilang beses na footage. Ayun, so imagine sa 100% ay babayad sa'yo. Si Boy, ganun lang kumukuha, sa 50% lang siya. So kung 1 million, doon na siya sa 500 kumukuha ng commission. Napakaano naman. Sa bagay, kung tutuusin, hindi naman na rin kailangan kasi sa tinagal ng pagsasama nila, di ba? But anyways, eto pa. Hindi namin pwedeng pagalitan dahil hindi naman siya DOP. Maraming salamat sa mga Batanggenyo sa pagpapahiram ng inyong Vice Governor. But in a few days, babalik na siya sa Pilipinas. At sa Pasko, kasama ng 3 anak niya na kaming lahat magsasama. Christmas is also his birthday. So kasama ng 3 anak niya na kaming lahat magsasama sa Christmas. So babalik sa Amerika si Vice Governor Mark Leviste para makasama nga si Kris on Christmas, pati yung mga pamilya, mga anak nila. So maganda, happy family yon. So una ko kasing naisip baka si Kris ang babalik ng Pilipinas at sa Batangas po sila pupunta. Syempre hindi, di ba? Dahil alam naman, nasabi naman ni Kris kung gaano pa katagal ang kanyang magiging gamutan. But anyways, eto pa. Happy birthday October 29 to the keeper of all my secrets, the one who assured me that come what may, he'll be there for my sons, and the friend who until now fights my battles with me. To my other brother, I love you completely. Love, love, love. So, ayun. Kasi there was a time, di ba, maraming nag-aano kay Boy kung nagtatanong about Kris Aquino, about ganito, kung di na ba sila nagkikita. Kasi, ba't iniisip nila, baka kinanmutan ni Kuya Boy si Kris. Pero hindi kasi yun ganun. Hindi mabubura o mawawala sa puso ni Boy Abunda si Kris Aquino. Remember, ang haba ng pinagsamahan nila. Si Kuya Boy, I think, in terms of loyalty, like halimbawa kay Nora Honor, di ba? Aminado siya na Noranian siya, and up until now, iba pa rin ang paghanga at pagtingin niya kay Nora Honor. So ganun yun, lalo na rin siguro sa mga kaibigan. Kahit ano pang mangyari, hindi pwedeng
mawala yung ganon. Ako kasi na-witness ko talaga sila na maraming beses, maraming press conference na pinagdaanan na yun nga Boy Abunda, Chris Aquino na magkasama sila at every time masaya ang pakikipag-usap. At saka syempre, yung kumbaga, may mga tao sa showbiz na talagang makakasama mo na kahit ano pang mangyari, hindi na mawawala yon sa buhay mo, kahit ano pang gawin. So, Boy Abunda and Chris Aquino, ganun sila eh. Kumbaga may sinasabi nga tayo na parang tinali na yung mga pusod nila. So, ayun lang naman. So, sa mga nag-iisip, kung nakalimutan na ba ni Boy Abunda si Chris Aquino, hindi po yun ang mangyayari dahil ayan. And for sure, ang pagpunta naman ni Boy Abunda sa Amerika ay hindi lang para mag-interview, kundi para bisitahin din talaga si Chris. Kasi ngayon lang nakikita ni Kuya Boy na pwedeng-pwede nang dalawin si Chris Aquino. Alam naman natin na there was a time hindi talaga pwedeng dalawin. So ngayon pwede na, malaya na, libre na. Kaya yan, go, go, go. So anyways, happy tayo. Basta happy ako na nakikita ko iba na yung smile ni Chris Aquino ngayon. Although of course, mapayat pa rin. Pero ako yung happiness in her face, yun lang. So, again, umula ng prayers, umura ng maraming mensahe na sana ay patuloy na ang paggaling ni Chris Aquino, na sana ay maging maayos na talaga ang kondisyon. And of course, na sana ay makabalik siya ng Pilipinas at makita siyang uli ng mga fans niya, ng mga nagmamahal sa kanya. So, yun nga lang yun uli. Maraming salamat sa inyong lahat and see you soon.